Maikli na yung damo dito. Para tayo may living grass cutter. Kaya hindi ko na kailangan bumili nun. Itong mga alaga lang natin, pwede na. What more kung mas marami pa sila. Baka isang linggo, 2 linggo lang itong mga to. Ubus na ang damo. Good day mga kabady. Yan, papunta na tayo dito sa likod. Ang oras natin ay 9:41 ng umaga. So first kain nila mga kabady, at sila po ay ika 48 days na. Yan. So ito na po yung ating ipapakain ngayon. Tignan nyo. Yan, 2,400 grams or 2.4 kilos. Yan, starter po yan. Yan, so sabi ko sa inyo kahapon ay magdadagdag na tayo. Gawa nga ng parang nakakulangan na sila sa 2.2. At ang ating pong panahon ay makulimlim. Yan. So sasamantalayin na natin yung pagkakataon na makapagpakain mga kabady. Yan, so simulan na natin. Start na. Yan, bali naibigay na natin yung mahigit 2 kilo mga kabady. Ito na lang natira oh. At mukhang kayang-kaya na nilang kainin yung 2.4 kilos. Yan, hintayin lang natin ng konti. Kaya lang hindi natin sila masyadong makita ng malinaw gawa nga ng yan, sobrang maulat na naman. Tapos kagabi mga kabady, alas 9 yata nagsimula yung ulan. Grabe, ang lakas ng ulan. Siguro hanggang pandin yun, mga alas 11 hanggang alas 12 ng gabi. Kasi nakatulog na kami lahat, hindi pa tapos yung malakas na ulan. Dire-diretso yun. At medyo nag-worry na naman ako gawa nga ng naka-level na yung ating exit ng overflow doon. Baka mamaya tumaas na naman yung creek pumasok. Pero since gabi lang naman umulan, yun, hindi naman masyadong naka-affect. Yan, so may konti pa doon na pagkain, so hintayin muna natin yan na maubos. At habang hinihintay natin yan, pakawalan natin yung mga pabo at mga gansa. Yan, samahan nyo ako mga kabady. Tignan nyo din dito sa likod oh, kapag umuulan ng matagal at malakas, ganyan, nagtutubig-tubig dyan. Yan ang mahirap dyan. Kung hindi ka nakabota na pupunta dyan, wala, kakapit lahat sa tsinelas mo yung putik. Lalabas na sila. Yan na, excited. Diba? Kain agad sila. Tignan nyo yun dito, ang kapal dati ng damo dito, pero ayan oh, kalbo na mga kabady. Kahit yun doon, kalbo na. Putol-putol na din yung mga ano ng damo dito. Yan oh, maikli na yung damo dito. Para tayo may living grass cutter. Kaya hindi ko na kailangan bumili nun. Itong mga alaga lang natin,
eh pwede na. What more kung mas marami pa yan sila, baka isang linggo, 2 linggo lang itong mga to, ubos na ang damo. Yan, so naubos na nila mga kabady. Bigyan na natin yung natirang kaunti. Medyo madilim mga kabady yung kuha, gawa nga ng makulimlim. Yan, pero nakikita nyo naman. Dito na lang tayo sa malapit. Yan. Tapos si Manong Ryan, nauna sa akin siguro mga 30 minutes nang nauna. Gawa ng mag-aasikaso naman yan siya ng kanyang bukid. Kasi malapit na rin yata siya mag-start. Actually, nag-start na siya, malapit dun sa kanila. Tapos, meron din sila dito, malapit sa amin. Meron din siyang inaasikaso dyan. Kaya, nagpakain na siya ng maaga para makapag-start na rin siya sa bukid niya. Itong pato na ito mga kabady, may anak na 10 nandun, yun doon sa may ano yun, may plastic na yun, malapit doon sa hagdan or sa tapat ng hagdan ng fish pond. Hiniwalay ko na siya para nang sa ganun eh makapag ready na naman siya para sa breeding, pero hindi niya pa rin maiwan yung mga anak niya mga kabady. Binabalik-balikan niya rin, pero okay lang, hinahayaan ko na lang. Instinct naman na yan ng mga nanay na protektahan yung mga anak nila. Yan, kaya hinahayaan ko na lang. Pero ang ginagawa ko sa hapon ay tinataboy ko siya, tapos pinapapunta ko dyan sa ranging area para doon matulog, para na sa ganun eh unti-unti na siyang mawala doon sa kuan na isip na kailangan niya pambantayan yung mga anak niya. Yan, so papakita natin mamaya yung mga anak niya. Yan, pasilip-silip din si Haring Araw. Nasaan na siya? Uy, nawala. Yun, kaya na siya oh. Dahan-dahan na siya pumupunta ng mga kabady. Kabisado niya. Yan, so tapos na tayo magpakain mga kabady. Naubos na ng ating mga alagang tilapia yung 2.4 kilos. Yan, dumadami na yung kinakain nila mga kabady. Bali ilang araw na lang yung isang sako, mga 3 araw na lang siguro yun yung starter, yung isang sako 25 kilos lang yun eh. So kung 7, 14, 21, may higit 3 araw siguro. Yan. Tapos tuwing uuwi tayo na pagkatapos natin magpakain, yan, dahan-dahan din silang sumusunod sa atin. Yan, so nandun na yung pabo, ay yung pato nandun na sa ilalim. At pakita natin. Pasensya na, medyo messy kasi mga pato to ay pato. Yan, yan na siya. Ito yung mga anak niya 10. Malalaki na sila, mag 2 months old na. Yan, pero kinukulong ko pa rin gawa ng maraming daga dito sa amin, malalaking daga as in. Kaya dyan na muna sila, tapos binabantayan niya ng pusa sa gabi. Tinatali ko din ng pusa. Yan. Then yung ating mga rabbit, yun, meron din kamote dito. Itong okra na harvestan na namin to, pinutulan lang ni mama para sumibol ulit. Yan, ito na yung mga rabbit natin. Yung una babae, yung nasa gitna lalaki, tapos babae. Pagkain nila rabbit pellets. Yan.
So na-feature na natin lahat yung ating mga alaga, mga kabady, para hindi rin naman nakaka-bored na panoorin na puro isda lang, tilapia lang, ganyan lang. So ngayon, yan, meron tayong ibang napapakita. Yan, soon ay i-feature din natin to ng madalas. Gawa ng this month ay ready to breed na sila. So bibigyan ko pa sila ng mga 1 or 2 weeks para ganyan, mag chill lang, then start na tayo mag breeding. So yung mga pinento sa akin nung may-ari dati kung paano, at yung mga napapanood natin kung paano mag breed, ay i-apply din ulit natin sa mga alaga natin to. And hopefully ay maparami natin sila. And ang purpose nga pala kung bakit tayo nag-alaga ng rabbit ay for meat. Hindi lang po siya as a pet, mga kabady. Ayan, kiniklear ko lang na kaya ako nag-alaga ng rabbit ay for meat, hindi po as a pet lang. Yan, andun na rin tayo na as a pet, pero syempre pagka kailangan natin ng mauulam, yan, pwede tayong kumuha sa kanila, pero hindi sa mga ito, sa mga magiging offspring nila. Yan, kasi ang rabbit ay isa sa pinakamagandang meat, kasi white meat sila, saka mataas sa protein. Yan, at low sa bad cholesterol. Yan, hindi tayo sure, disclaimer lang, pero basta maraming benefits na pwedeng makuha sa rabbit meat. At the same time ay madali silang alagaan, at yan, tahimik lang, diba? Unlike ng mga manok na maraming sakit, maraming pinapainom na kung ano-ano, saka mahirap magparami pag, lalo na kapag nag-stop na sila ng pangingitlog. Ito pagka nabuntis ng anak, pahinga lang konti, pwede na naman, gano'n. Pero next time na natin yan i-discuss, mga kabady. Pero yan, sinasama ko lang sila pa hapyaw sa ating mga videos. Yan, so balik tayo dito. Tapos na po tayo magpakain ng tilapia. Napakawalan na natin yung ating mga alaga sa ranging area dito sa damuhan. Yan, hayaan natin sila dyan. And then yan, mamayang tanghali na lang, mga kabady, update ko ulit kayo kung tayo po ay makakapagpakain. Sabay muna sa ngayon, mamaya ulit. Update, mga kabady, 1:51 na ng hapon. Yan, so pangalawang kain ng ating mga tilapia. At ang ating panahon ay okay pa naman. Medyo maulap pero wala pang sign na ulan, kaya samantalay na natin. Tara, samahan nyo ako, mga kabady. Start na. Yan, nabigyan na natin yung almost 2 kilos, mga kabady. Dito tayo sa paboritong spot. Dito natin sila papakainin ulit.
Yan, naubos na kagad nila mga kabady. Makalo. Okay, tayo. Pumunta kasi sila dun. Ayun. Parating pa lang. Ayun, ito lang. Hindi makita. Ay, ikaw magbigay. Yan, kasama natin si Mrs. Nagpakain din daw siya. Ayun, ang laki niya. Lapad pa. Kita mo lagyan dito. Dito, lagyan mo dyan, oh. Sa tapat natin. Ayan. Grabing init mga kabady. Nagpapawisan na ako. Ayan, tapos kanina nakausap ko si Manong Ryan, mga ilang araw na lang din daw, baka mag pre-starter na siya kasi naka pre-starter 0 na siya ngayon. At okay na rin yung mga fingerlings nya, mas malalaki na sila compare nung mash pa lang or yung fry booster. Ayan. Lahatin mo na yan. Lahat mo na. Nalagay na natin yung sis. Yan, dumating na yung mga iba mga kabady. Ubus na yan agad. Tapos hindi masyadong kita gawa nga ng medyo narataktan na naman ng ulap yung araw. Ayan, kapal ng ulap dyan na tumatakot na naman sa araw. Wala naman sign na uulan ngayon. Mas maganda pa nga yung hapon kaysa kaninang umaga yung panahon. Kasi kaninang umaga akala mo ano na, yung ulan na. Pero ngayon mas okay pa. Yan, konti na lang mga kabady. Yun, nandito na lang sa gilid-gilid. And then pasilip din natin yung mga ibang alaga natin dyan. Yan, nandito lang sila. Tapos kanina sabi ni mama, nakarating daw sila dito sa may bandang likod. Kaya ito yung purpose nito, para hindi sana sila makapunta doon dyan sa may likod dyan. Kaya lang dumaan sila doon, umikot sila dito pag ganito, kaya nakarating sila doon sa likod ng fish pan nila Manong Ryan. Ito yung isang gansa natin, babae. Yan din yung mga pabo, yung pumasok na sila. Yung mga pato ayaw lumabas, nandyan lang sila, nakaupo lang dyan. Pero kapag ka feeding time na yan, takbuhan sila dito sa labas. Meron din mga saluyot dito mga kabady.
Yan. Kaya maganda sa probinsya kung meron kang ganito, marami kang pwedeng itanim at pwede ring makuha na mga tumutubo-tubo lang. Yan, tumubo lang itong mga kabady. Hindi tinanim yung mga saluyot na yan. Yan, so tapos na tayo magpakain mga kabady. So update ko na lang ulit kayo mamaya kung tayo po ay magpapakain na mamayang hapon. Mamaya ulit. Update mga kabady, pasado alas 5 na. Yan, so pangatlong kain nila ngayon. Tara, samahan nyo ako mga kabady. Start na. Yan mga kabady, ilalahat na natin itong natira. Yung dami nila dito, kapal oh. Diba? Kita nyo maitim dyan. Yan po yung mga tilapia. Yan, nakala ko kanina ay magtutuloy-tuloy yung ulan. Umambon na kanina pero natunaw yung ulap. Mga 10 minutes lang yata umulan mga kabady, or wala pang 10 minutes suminto rin. Yan, so ngayong araw ay nakapagpakompleto tayo. Yan, lagay ko na lahat yan mga kabady. Tapos sakto nakapagsabay kami ni Manong Ryan magpakain, nakapagkwentuhan din ng kaunti. Yan, kasi tutuwa lang kami dito sa mga alaga namin, gawa ng maganda yung performance ng mga alaga natin. Ang bilis nilang lumaki, tapos magana sila mga kabady. Yan. Kahit yung sa kanya mga kabady, malalaki na rin. At ilang araw na lang na magpi-pre starter 0 siya, magpi-pre starter na din daw siya. Yan. Tapos yung mga alaga natin, mga pabo, mga gansa, pinapasok na natin kanina. Yan, so hindi ko na muna papatagalin mga kabady dahil magpapakain pa ako at maaga nang dumilim ngayon. Yan, so kailangan ko na magmadali, papakainin ko pa sila yung iba. Yan, so hanggang dito na lang muna mga kabady. Maraming salamat sa ating mga subscribers, sa mga silent viewers, yan, sa family, sa friends at sa mga OFW. Yan, pa-like and share na lang din po ng ating video at pa-hit na rin ng notification bell. Yan, kung nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng content. Yan. Yan, so maraming salamat mga kabady. Hanggang dito na lang. Bye bye. Bukas ulit.